paano mag-set ng appointment sa DEP Apostle. So, yan po mga kabayan ang ituturo natin sa video na ito. Kung kayo po magpapapostil ng documents, ano man pong documents ang ipapapostil nyo, so kailangan nyo pong magpa-appointment, okay, bago po pumunta dun. Kasi po, hindi po lahat ng branch ay nag-accept po ng walk-in. So, marami pong branch, so ilan lang po, katulad ng DPS yan, na pili po kayong mag-walk-in. Pero sa ngayon po, hindi po sila nag-accept ng walk-in. So, through online appointment, online po muna sila ngayon. So, yan po ang ituturo natin. So, napakadali lang naman po mag-appointment sa DAPI Apostel. So, ganito lang po ang gawin nyo. Sa inyong mga cellphone, pumunta lang po kayo sa browser. And then, i-search nyo po dito sa inyong mga browser. Ito pong DAPI Apostel Appointment. I-click nyo yan. And then, lalabas po dito, hanapin po natin, scroll up po natin ito. Hanapin po natin itong Authentication Division na naka-highlights. Ayan. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng Department of Foreign Affairs. So, dito po, kung may mga i-verify po tayo. So, siyempre, mag-set po tayo ng appointment. Dito tayo, i-click natin ito. And then, Apostle Application and Appointment System. So, ayan. Scroll up lang po natin. Scroll up natin. Pili po natin basahin yan. Ayan. And then, i-click po natin itong I agree. And then, i-click natin itong next. Mapupunta naman tayo dito. I-click naman natin itong select purpose. Piliin po natin itong apostle. Nag-iisa lang po yan sa ngayon. And then, i-click natin itong next. Lalabas naman po itong choose region. I-click naman natin to. And then, lalabas po ito. So, dito po, piliin po natin dito kung saang region po tayo magpapa-apostle. Halimbawa po, nasa NCR lang po kayo, Metro Manila. Piliin po natin ito. And then, choose Consular Office. And then, lalabas po ito. So, dito po, may 5 branch po sa NCR. So, piliin po natin dito kung saan po yung gusto nating puntan o kung saan po natin gusto magpa-appointment. So, mas sinasuggest ko kung nasa Manila po kayo, mas maganda po dito sa DAP Asiana. Mas mabilis po ang process dito. Ayan, click natin to. And then, nalabas po yan yung address ng DAP. Ayan po, i-screenshot nyo po yan para hindi po kayo maligaw. Meron din pong Google Map. Ayan. And then, ito po yung mga pwede po nating ipapostil. Ayan, may mga tutorial po ako dito. Halimbawa po, pwede kayong papostil ng NBI, birth certificate, marriage, sinumar. Ayan po, pwede po natin yung ipapostil mga kabayan, school documents. Ayan po, pwede po natin ipapostil yan. Ayan. And then, ito po, ayan. Marami po akong pinapostil dito. Ayan, school documents, NBI, meron pang employment certificate, at meron din pong passport. Ayan. Ayan po. So, dito sa pinakababa po, ayan, i-click lang po natin itong next button. And then, dito po, ayan, sa baba, ayan, scroll up natin. So, ilalagay po natin dito ang ating pangalan, first name, middle name, last name. And then, ilagay po natin dito yung ating valid and active email. Make sure lang po na ma-open nyo yung email na yan kasi magsasend po yan ng 6-digit verification code sa ating mga email. Pag hindi nyo po ma-open yung email, hindi nyo po marireceive yung inyong mga verification code, hindi po kayo makakapag-set ng appointment. And then, mobile number, make sure lang po na tama din po, hindi na active po. Kasi po, pag once po may problema sa documents natin, dyan po nagte-text or tawag ang DEP. Pag once po nalagay natin yung information dito, i-click lang po natin itong I agree button. And then, i-click po natin itong next button sa baba. And then, ayan na nga po, magsisend po yan ng 6-digit verification code sa ating mga email. So, wait lang po natin. Ayan po, nag-email na po. Ayan. So, yan po yung 6-digit number na yan. Yan po yung kakopy natin. Ilagay po natin dito. Pag once po nalagay na natin, i-click natin itong verify button. Mapupunta naman po tayo dito. So, dito po, i-click natin itong add document. And then, lalabas po ito. I-click natin itong document type. And then, piliin po natin dito kung ano po yung ating ipapa-apostil. Ayan. Halimbawa po yung BI, mga certification. Ayan po. Kung ano po yung papapostil nyo, yung piliin nyo po dito. And then, relationship, click natin ito. So, dito po, ito po yung pupunta po doon sa pagpa-appointment. Halimbawa po, nagpa-appointment lang kayo, hindi po kayo ang pupunta. Yung documents nyo, pina-appointment mo lang sa relatives mo or sa iba pong tao. Pag sa ibang tao po, authorized representative, kailangan po yan ng special power of attorney or authorization letter. Okay? And then, pirma nyo pong 3, and then copy ng ID mo po. And then, kung mga yan naman po ang kukuha, kailangan din po yan ng SPA. So, kung kayo naman po ang kukuha lang, self ang piliin nyo. Ayan. And
And then, lalabas po na automatic yung pangalan dyan. So, kung hindi self, kailangan nyo pong ilagay yung pangalan ng kukuha po. Okay? Then, click add document. Pag okay na po yan, lalabas na yan dyan. I-click mo itong next. And then, lalabas na po ito. So, dito po, lalabas na yung date. Mamimili na po tayo dito kung saan po available or mayroon pong slot. So, halimbawa po, ngayon po ay December 19, pupunta kayo December 27. I-click mo lang 27 na yan. So, paalala po, yung mga naka-highlights na blue, yan lang po ang day na pwede pong nag-accept sila ng appointment. Ibig sabihin, pag yung mga walang naka-highlights na blue, pwedeng holiday o wala pong pasok, ha? And then, bawat 27 po kayo pupunta, i-click mo yan. And then, kung makikita nyo, full na po siya. So, kung full na po yan, so hindi po kayo makasalik dyan. Hanap po kayo ng ibang day. Hanap po tayo ng ibang day. Ayan, puro full. Ngayon, pag full ngayong buwan, pwede nyo i-click itong next, ayan, arrow na yan. And then, yan, naka-highlights na mga blue na yan. Hanggang January 17 pa lang yan. Available slot nila. So, hanapin po natin dito yung may available. Puro full. Ayan. Ayan po, ayan. So, ngayon po, January 9 na ditong available. Ayan, depende po sa lugar nyo po yan or sa branch po. Kung wala pong available sa lahat na to, pwede po kayo mag-change outlet or DFA branch. Kasi po, pag full na yan, wala po din po talaga kayo makapag-set ng appointment. So, ngayon, katulad nito, ayan, meron pong available. I-click nyo lang po yan. Pag click nyo po yan, i-scroll up nyo lang po, and then i-click nyo itong make next button. Kung kayo po talaga kailangan nyo pumunta doon at emergency or urgent, i-click nyo po itong make a request. And then, kailangan po nating i-review po ito. Ayan, non-transferable po ito. Pag once po kayo nakapag-sit na ng appointment. Pag okay na po yung information dito, i-click natin itong confirm. And then, wait po natin, process dito yung ating appointment slip. Okay. So, ayan na po, lalabas na po yan dyan, appointment, confirm. Ayan po, na ibig sabihin po, successful na yung book natin. Ayan, lalabas po yan dyan. So, i-click natin itong next button. And then, dito po, ito na yung last step. Ayan, lalabas na po ito, appointment slip. So, kailangan po natin ito, mga kabayan, i-screenshot kasi titinan po ito sa ating branch office. Kung mayroon po tayo, i-confirm po ito. Tinan po doon kung mayroong talagang booking tayo. And then, kailangan po talaga natin i-screenshot to. So, dito sa pinakababa, ayan. Ayan. I-click lang po natin itong print appointment kung gusto nyo pong i-print. Mas maganda. Pero kung screenshot lang, okay lang naman po. Ina-accept na rin po nila yun. Ngayon, pag okay na po ito mga lodis, okay na po yan. Ibig sabihin po nakapag-set na kayo ng appointment. Ngayon, pwede na po kayong pumunta sa DPay kung saan po kayo nagpa-set ng appointment. So, ganun lang po ang gawin nyo.